sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, good evening once again mga kapatid. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Tunay na patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa langit sa patuloy niyang pagkakaloob sa atin ng araw na makapakinig ng kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. Ano, ha? So before anything else, tayo muna po'y mag-pray mga kapatid. Napakahalaga na tayo ay laging nananalangin, humingi ng gabay at patnubay. It's sa lahat ng wisdom kasi hindi naman natin kaya mga kapatid na unawain ng mga bagay-bagay. But through the empowerment of the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit, we will be able to understand every word, every detail of His Word. Ano, ha? So tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Purihin ka sa iyong dakilang katapatan sa amin. Ama, maraming salamat for this day na once again, your word will be revealed once again, Panginoon. Dalangin namin sa gabing ito ay wisdom na aming lubos na maunawaan ang bawat salitang aming maririnig. Ang namin ito maririnig. Think deep in our heart and will be part of our life. Able to live by every word maririnig. Lord, tanging awa at grasya niyo di maisagawa na. We need your guidance of Lord, tinataas ko iyo lahat ng gagawin.
to. Sa technical, Lord, video, sa audio, Lord, take full control of everything. The program will be broadcast clearly, perfectly, God of perfection. Also, we lift up to you, my brothers and sisters, that use the praise and worship, Panginoon, band, Lord, we ask for the double portion of your anointing to be upon them. Sa maglilid ng song, Panginoon, we ask for your anointing. It's sa lahat para sa kapatid kong gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong magandang. Lord, bless his lips and fullness of wisdom to be upon your instrument, Panginoon, sa gabing ito. And Lord, yours the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. So, gaya ng dati, while waiting for our brothers and sisters na medyo nasa biyahe pa dahil galing sa trabaho, let's sit down and relax and listen. This time, dahil magpapasko, let's listen sa mga Christmas song na original composition pa rin ng ating mga kapatirang pinagpala ng Panginoon para makagawa ng mga ganitong uri ng awit. Ha? Okay, let's listen, brothers and sisters. For unto us a child is born, for unto us a son is given. He will be our ruler, for the government will be upon his shoulder. For unto us a child is born, for unto us a son is given. He will be our ruler, for the government will be upon his shoulder. Oh, what a great joy he brings to all the people who wait on him, to all the people who honor him and love him with all their hearts. Oh, what a great joy he brings to all the people who honor him, to all the people who honor him and love him with all their hearts. Come, let us praise our Lord. Come, let us bow down and worship him, our Savior and mighty God, Jesus Christ, the King of Kings. Come, let us praise our Lord. Come, let us bow down and worship him, our Savior and mighty God, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, what a great joy he brings to all the people who wait on him, to all the people who honor him and love him with all their hearts. Oh, what a great joy he brings to all the people who wait on him, to all the people who honor him and love him with all their hearts. Come, let us praise our God. Come, let us bow down and worship him, our Savior and everlasting Father, Jesus Christ, the Prince of Peace. Ano bang naaalala sa darating na Kapaskuhan? Parolot may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan.
Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. At sa Paskong darating, ang biyaya mapapasatin. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. Paspas ng hangin ay hindi may kukubli. Dampi ng lamig ay iyong madarama. Paspas ng hangin ay hindi may kukubli. Dampi ng lamig ay iyong madarama. Mamanining na ilaw sa iyong paligid, magagandang kulay ang iyong matatanaw. Nagbabadyang Pasko'y narito na. Bakit lungkot pa rin? Sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais may Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago.
iyong madarama. Mga maningning na ilaw sa iyong paligid, magagandang kulay ang iyong natatanaw. Nagbabadyang Pasko'y narito na. Bakit lungkot pa rin ang iyong nadarama? May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais may Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais niya'y Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais niya'y Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. On that peaceful night, in a place called Bethlehem, an angel proclaimed, bearing the good news. For unto this day a child is born to us. He is Messiah, the Son of God. On that glorious night, in the town of David, baby wrapped in clothes, lying in a manger, an army of angels singing, glory to God in the highest, and peace on earth, to those whom He pleased. Our Savior Jesus Christ, begotten Son of God. Our Savior Jesus Christ, He is the Word of God. Our Savior Jesus Christ, the greatest gift of God. Emmanuel, born is the King. On that peaceful night, in the place called Bethlehem, an angel
Okay, glory to God. I know you enjoy the music. Ano ha? Ang sarap naman pakinggan, ano ha? Bukod sa mga traditional songs, these are songs na bago pero Christmas songs. So, of course, hindi natin makakalimutan yung mga kapatid natin who is celebrating their special day, ha? Happy birthday, December 13, 2023. Happy birthday, Sister Offie Careon ng Kalamba, ano ha? Oh, ano kaya handa ni Sister Offie? And of course, Brother Carlo Gilardino. Happy birthday, bro. Sister Angela Bisete. Okay, happy birthday, sis. And Brother Moises Abanilla. Ito yung sa Laia, no, ha? Happy anniversary, of course, kay Brother Hiner and Sister Chit Riosa. Okay, happy birthday and happy anniversary, brothers and sisters. Enjoy your day. Brother Bong, take it away. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Okay, parang nung isang araw lang birthday ni Sister Chit. Tapos anniversary naman, ano ha? Okay. At salamat Sister Chit sa masarap na gotong Batangas na kinain ko kaninang umaga. Ha? Ang sarap po ng gotong Batangas diyan kila Sister Chit diyan sa Kailaway, ano. Okay. Thank you, Lord. And of course, let's prepare ourselves for our praise and worship. Yan, ha? Tawagin natin yung mga kasama natin. Napakahalaga to na tayo laging sumasamba sa ating dakilang Diyos. Ano, ha? And of course, welcome our praise and worship team. Hello po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Merry Christmas! Hallelujah! Kaya kayong mga nasa inyong mga tahanan ngayong oras na to, o nakasakay man kayo sa inyong mga sasakyan, sumabay po kayo ng pag-awit, ng pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Mapalad ang mga taong sa'yo'y sumasamba. At sa pagsamba nila ay umaawit sila. Praise you, At sa Jesus. pag-ibig mo'y namumuhay sila. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Hallelujah! Hallelujah! At dahil hindi pa po tapos ang Pasko, tayo po'y umawit sa Panginoon Yes, ng pamaskong Lord. awitin. Pasko na naman, kapatid ko. Pasko na naman kapatid ko, pagpunita sa pagsilang ni Kristo. Pasko na naman kapatid ko, magmahalan magbigayan tayo. One more time! Pasko na naman kapatid ko, pagpunita sa pagsilang ni Kristo. Pasko na naman kapatid ko, magmahalan magbigayan tayo. Ngunit huwag lamang kung Pasko, Gagawin ang lahat ng ito, ugaliin natin kapatid ko, Magmahalan magpakailanman. ngunit huwag lamang kung Pasko. Gagawin ang lahat ng ito, ugaliin natin kapatid ko, Magmahalan magpakailanman. Pasko na naman! Pasko Pasko na naman kapatid ko, pagpunita sa pagsilang ni Kristo. Pasko na naman kapatid ko,
magmahalan, magbigayan Ngunit tayo. huwag lamang, Ngunit huwag lamang kung Pasko, gagawin ang lahat ng ito. Ugaliin nating kapatid ko, magmahalan, magpakailanman. Woo! Woo! Yes, Ay, Lord! ba? Tayo na at sumamba, Magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw, sa saliw ng tugtugan, kainang pagmasdan ang nagkakaisa, at sama-sama magkakapatid. Minsan pa. tayo na at sumamba, Magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kainang pagmasdan ang nagkakaisa, at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Ang iyong problema. Magdasal, Magdasal. maghintay, Maghintay. magtiwala. sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Katugunan. Si Jesus Ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus, ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging sa iyo. Si Jesus ang ating Panginoon. Si Jesus Ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus, ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging sa iyo. Minsan pa si Jesus. Si Jesus Ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus, ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging sa iyo. Alay, tanging sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa panahon ng Kapaskuhan, tunay na punong-puno tayo ng pag-ibig, pagpapatawad, at nararamdaman natin lahat ito Yes, Lord. Thank you, sapagkat Jesus. ito ay nagmula lahat sa ating Panginoon. Kaya patuloy nating igawad ang pag-ibig na ito Yes, Lord. sa ating kapwa. Hallelujah. Pasko ay sasapit, pag-ibig ay ilapit sa bawat isang nananalig sa Diyos. Kaya mo'y hatid. Minsan pa, Pasko ay sasapit, pag-ibig ay ilapit sa bawat isang nananalig sa Diyos. Kaya mo'y hatid. Pagtatalo ay limutin. Pagtatalo ay limutin. Pagpapatawad ay isipin. Damhin ang diwa na
pagtatalo ay limutin. Pagtatalo ay limutin. Pagpapatawad ay isipin. Damhin ang diwa ng Pasko. Pag-ibig ng Diyos sa tao. Hallelujah. O Jesus, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan. Ang mabuting pastor ng aking buhay. Pinahihimlay ako sa mainam na pastulan. Hallelujah. O Jesus, ikaw ang aking gabay, patnubay sa aking daraanan, tugon sa aking dalangin. Hallelujah. Inaakay ako sa tahimik na batisman. Sasambahin kita, Panginoon. Sasambahin kita, Panginoon. Papurit, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Papurit, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita. Sasambahin kita, Panginoon. Hallelujah. Papurit, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Aming Diyos. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Glorify your Ikaw name. ang aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. You are worthy, Hallelujah. Lord. You are worthy to be Hallelujah. praised. Thank you, my Jehovah Jireh, Jesus. Jehovah We praise you, Rapha, my Jesus. Jehovah Shalom, Hallelujah. Jehovah Hallelujah. Elyon. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Lord. ating Panginoon. Thank you, Hallelujah. Jesus. Praise you, Jesus. Okay, all praises and all glory belongs to the Lord. Salamat, Comfy Music Ministry. Ano ha?
Of course, sa pagpapatuloy po ng series about prayer in every Old Testament book of the Bible, isa-isa natin po ang mga alpabetong Hebreyo. Ayon sa pagkakasunod-sunod, sa chapter 119 ng Psalms, ngayon po ay tayo nasa verse 137 to 144. Now, nasa letrang Tiyade. Kung hindi ako nagkakamali ng pagkakapronounce. Tiyade. Am I right, Sister Jam? Kaya mga kapatid, of course, let's welcome my co-minister, Minister Jeff Borja. Hallelujah! Thank you, Lord. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw, at higit sa lahat, magandang gabi sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoon sa gabing ito. Tayo po ngayon ay naririto sa ating midweek Bible study. At tayo po ay magpapatuloy sa ating mga pinag-aaralan tungkol po sa Hebrew alphabet. No? At ngayon pong gabi, ang ating pong tatalakayin na naipagkaloob po sa akin ng ating Panginoon ay hango po sa awit 119, simula po sa verse 137 hanggang verse 144. At hayaan niyo pong basahin ko sa ating lahat. At pwede niyo rin pong buksan ang inyong mga Biblia. At pwede rin po ang cellphone dahil ang Bible ngayon, karamihan ay nasa cellphone na. No? So, samahan niyo po ako sa pagbasa dito sa awit 119 ng Psalm, mula po sa verse 137 hanggang 144. Sa English po, ang title po nito, The Word is Very Pure. Pero babasahin ko po sa Tagalog. Matuwid ka, O Yahweh, matapat ka nga at banal. Matapat ang tuntunin mo sa bigay mong kautusan. Yaong mga tuntunin mong iniukol mo sa amin, sa lahat ay naangkop at matapat ang layunin. Nag-aapoy ang galit ko, sa puso ko'y nag-aalab, pagkat yaong kaaway ko, sa utos mo'y yumuyurak. Ang pangako mo sa amin ay subok na't walang mintis, kaya naman ang lingkod mo'y labis itong iniibig. Kung ako may walang saysay at kanilang itinakwil, gayon pa man ang utos mo'y hindi pa rin lilimutin. Ang taglay mong katapatan, kailan may di kukupas. Katuroan mo'y totoo at ito ay walang wakas. Ang buhay ko'y nalilipos ng hirap at suliranin, ngunit ang iyong kautusan ang sa aki umaaliw. Ang lahat ng tuntunin mo'y matuwid at walang hanggan. Bigyan ako ng unawa at ako ay mabubuhay. Po ang mensahe ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. O aming Diyos, Diyos na dakila, Diyos na banal, makapangyarihan, may gawa ng langit at lupa, pinagmumula ng aming buhay, ng aming hininga, maging ng aming lakas. Sa gabing ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong grasya, sa iyong pag-ibig na patuloy na ipinagkakaloob at ipinapadama sa amin. Wala po kaming maibabalik, kundi papurit pa sa salamat. At ngayon po, ihiling po namin na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng tengang marunong makinig, pusong marunong tumanggap, at kaisipang marunong umunawa sa mga salitang aming maririnig. Mag-penetrate po ang iyong word sa puso ng iyong mga anak na pinili sa araw na ito upang makinig ng iyong banal na salita. Gamitin niyo po ako bilang inyong lingkod as your mouthpiece, Lord. Mga salita mo lang ang mamumutawi sa aking mga labi. I am nothing without you. Speak to us, Lord. Makikinig po kami. Huwag aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Ayan. Thank you, Lord. Una po sa lahat, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon para magbahagi ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagpapala
lalong-lalo na ng kanyang mga salita. Kaya salamat sa Panginoon, ako po'y naririto sa inyong harapan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yan. Kung atin pong mapapansin, yung title po ng ating binasa diyan sa ating Bible ay The Word is very pure. No? Totoo naman po 'yon na tunay na ang salita ng ating Panginoon ay dalisay. No? Ngayon pong gabi, ang naibigay po sa aking pag-aaral ay tungkol sa yung salitang sa Hebrew alphabet ay Sadi, no? Sadi, or sa iba ay Sadik. Ito po ay pang-18, no? Sa Hebrew alphabet. At bago tayo magpatuloy, nais kong alamin po muna natin kung ano ang kahulugan, ano ang ibig sabihin nitong salitang Sadi, no? Itong ibig sabihin ng Sadi signifies a fishing hook, no? Fishing hook and righteousness. So kung ating titingnan yung fishing hook, tayo naman po ay pamilyar dyan sa sinasabing sa Tagalog ay kawit o kawil. Sa amin po kawil sa Cavite, kawil. No? Yan yung panghuli ng isda. At Sister Jan, pwede mo mapakita yung picture nitong yan yung Hebrew letter, no? Tingnan niyo mga kapatid. Pero iyan daw po yung fish hook o fishing hook. So, yan po ay nagsisignifies ng righteousness. Kaya sa gabi pong ito, mga kapatid, ang pinaka-focus ng ating pag-aaral o pag-aaralan ay tungkol sa katuwiran ng Diyos o katuwiran ng ating Panginoon. So alam mo naman po natin na kung bakit tayo naligtas ay dahil sa katuwiran ng ating Panginoon, no? At kung bakit tayo nalapit sa ating Panginoon ay dahil lang din po sa katuwiran ng ating Panginoon. At kung ating pong babasahin doon sa 2 Corinthians 5 verse 21, na ang sabi po doon, hindi nagkasala si Jesus. Ngunit dahil po sa atin, siya po ay ibinilang na makasalanan upang tayo ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Sabi yung ginawa ng ating Panginoon, hindi siya nagkasala, pero ibinilang siyang makasalanan upang tayo ay maging matuwid, no, sa paningin ng ating Panginoon. At sa Romans 5 verse 8, ay ito po ang nakalagay. Nais ko pong basahin muna sa atin. Sa Roma 5, Kabanata 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. No, yan ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay namatay sa krus, no? Dahil sa ating mga kasalanan. At sa Romans 6 verse 11, ito po yung nakalagay. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Napakaganda, no? Sabi diyan, no? Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, no? Ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. Kaya nga sabi ni San Pablo, kung siya man daw ay buhay, siya'y nabubuhay dahil kay Kristo. No? Hindi na siya ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. Sabi sa Galatia 2:20. So sa ating pong pagpapatuloy, ano ba yung kaugnayan ng fishing hook, no, sa righteousness? So kayo po ba ay naka-experience na mga kapatid na manghuli ng isda na gamit yung yung tinatawag na kawil, no? Minsan naranasan ko po 'yan, pero hindi ko pa po naranasang makahuli.
Pero doon sa mga nakikita ko po na nakakahuli, so ang ano pala niyan, inihagis mo sa tubig, tapos papakiramdam mo kung paano mo malalaman kung may huli. Medyo gagalawin mo yung tali. Pag medyo bumibigat na yung tali niya at nababanat na, yun, doon mo malalaman na meron ng huli. No? At di ba, pag nakahuli ka, ang gagawin mo, iaangat mo yun. Aalsin mo siya sa tubig. No? At ilalagay mo siya doon sa iyong lalagyan. Ibig sabihin po, ganun din ang katuwiran ng ating Panginoon. Sabi nga po, dahil sa katuwiran ng ating Panginoon, tayo ay nahook, no? Nahuli. No? Kaya mula doon sa ating mundo na ginagalawan, na ito nga yung tinatawag na sinasabing kingdom of darkness. No? So dahil sa katuwiran ng ating Panginoon, inalis tayo ng Diyos doon sa madilim, masalimuot na buhay. At inilagay ngayon tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po ng ating kinalalagyan dahil sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po sa 2 Corinthians 5:17, yan, alam naman po natin yan mga kapatid, ang sabi dyan, when anyone is joined to Christ, he is a new being. The old has gone and the new has come. Kaya lahat ng nakipag-isa kay Kristo, no, ay meron ng bagong buhay. So tayo po yan mga kapatid, yan ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. So ngayon, nakita po dito ng psalmist, no? So the psalmist recognize the purity of the word of God and His righteousness. So kung pupuntahan po natin itong simula sa verse 137 hanggang 138, tingnan po natin ito sa verses 137 and 138. Ito po yung nakalagay. Matuwid ka, O Yahweh, matapat ka nga at banal. Matapat ang tuntunin mo sa bigay mong kautusan. Verse 138, yaong mga tuntunin mong iniukol mo sa amin, sa lahat ay naaangkop at matapat ang layunin. So, pinakita dyan nung sumulat, nung psalmist na si Yahweh ay matuwid, tapat, banal at makatarungan. No? Si Yahweh ay matuwid, tapat, banal at makatarungan. At maging ang kanyang kautusan ay banal at ang kanyang paghatol ay makatarungan. So dahil sa pagiging matuwid, pagiging matapat, banal at makatarungan ng Diyos, no? Tayo po ay nalapit sa Panginoon at tayo ay nagkaroon ng pagbabago ng ating pamumuhay. No? Kaya nga doon sa isang awitin, dahil kay Kristo, nabago ang takbo ng isip ko. No? So tayo, dito pinapakita na ang Diyos ay matuwid kaya hindi niya kinukonsinti o tinotolerate ang masamang gawain o kasalanan. So masasabi natin na ang Diyos ay matuwid dahil kapag alam niyang mali, alam niyang hindi tama, no? Alam niyang kasalanan, hindi niya itinotolerate. Di ba tayong mga magulang, no? Mga tatay, mga nanay, di ba kapag alam po natin na mali ang ginagawa ng ating mga anak, ano po ba ang ginagawa natin sa kanila? Diba? Pinagsasabihan natin, inokorek natin, at minsan pag hindi nakinig, napipilitan tayo na gumamit ng hindi naman ng dahas, kundi yung tamang pamamaraan na nakalagay sa Bible, di ba? Pinapalo po natin. So yung pagpalo ay pag-correct lang yan. No? Pagtutuwid para yung ating mga anak o yung ating mga minamahal ay hindi mapahamak. So ganun din ang ating Panginoon, no? So nandiyan ang correction
ng Panginoon sa atin para hindi tuluyan tayong masadlak sa kapahamakan, mga kapatid. Sapagkat ang ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Sabi nga sa Psalm 99 verse 4, Hari, ikaw na dakila, ang matuwid yung mahal. Ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtinging pantay-pantay. So, ganyan po ang ating Panginoon. Kaya siya ay just, no? Siya ay fair, mga kapatid. Sa Psalm 103 verse 6, si Yahweh ay humahatol. Ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Kaya sabi ng psalmist, matuwid ang ating Panginoon. Hindi lang siya matuwid, siya ay tapat, siya ay banal at makatarungan. So pinapakita ng salita ng Diyos ang pagiging matuwid, ang pagiging banal, pagiging tapat, at pagiging makatarungan ng ating Panginoon. Sa verse 139 hanggang 140, ang sabi po'y ganito, Nag-aapoy ang galit ko, sa puso ko'y nag-aalab, pagkat yaong kaaway ko, sa utos mo'y yumuyurak. Ang pangako mo sa amin ay subok na't walang mintis. Kaya naman ang lingkod mo'y labis itong iniibig. Ano po ba yung nais ipaabot dito noong sumulat? So gusto niya laging maparangalan, no? At masunod ang kautusan ng ating Panginoon. So tayo rin naman, mga kapatid, na tayo awat grasya ni Lord, yun din ang ating pinakahahangad, no? Pinakaaasam na lagi nating mabigyan ng karangalan. Nais natin na gusto natin na laging masunod, no, ang kautusan ng ating Panginoon. So nakita natin ang alab, no, at sigasig niya sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Kasi sabi niya, nag-aapoy ang galit ko, sa puso ko'y nag-aalab, pagkat yaong kaaway ko, sa utos mo'y yumuyurak. So pinakita niya yung kanyang alab, yung kanyang sigasig sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Sabi nga diyan, nagagalit siya sa mga taong kumakalaban sa utos ng Panginoon. Di ba minsan pagka tayo rin dumarating sa ganong sitwasyon na para bang, di ba parang tayo nalulungkot din tayo minsan. Halimbawa, may mga tao na nakikita naman natin yung kanilang kalagayan sa buhay, yung kanilang uri ng pamumuhay. Tapos, di ba, pagka inimbita natin, hinikayat natin na umattend ng mga prayer meeting, sumama sa mga gawain. Tapos, di ba, pag tinanggihan tayo, minsan nagkakaroon din tayo ng mga saloobin o damdamin na para bang nagkakaroon tayo na pagkainis, na para bang itong mga taong to ayaw lumapit kay Lord. Kung hindi lang nila alam na kapag lumapit sa Panginoon, kung paano aayusin, paano pagagandahin ang buhay, di ba ganun din sa ating mga mahal sa buhay. Parang minsan ang nakukulitan na tayo sa kanila na para bang kulang na lang, hilahin natin, hatakin natin palapit kay Lord, tas sila pa yung ayaw. Pero pag nakita naman nila kung ano yung pwedeng gawin ni Lord sa buhay natin, no? Kaya minsan nagkakaroon din tayo ng katulad nung damdamin nung sumulat, no? Naalala ko sa John chapter 2, 13 to 17. Di ba? Na itinaboy ng Panginoon ang mga nagtitinda doon sa templo. No? Kasi ang ginawa ng mga tao, ginawang tindahan, no? Yung bahay dalanginan, yung tahanan ng ating Panginoon. Kaya nung dumating siya, anong ginawa niya? Ipinagtabuyan niya. No? Kasi yung lugar na yon ay banal, mga kapatid. Kaya dito, nakita ng psalmist ang purity, no? Ang kadalisayan ng salita ng Panginoon. Kaya sinabi niya, your word is very pure, so that your servants loves it. No? So
So maraming mga tao na kapag nakita ang kadalisayan ng salita ng Panginoon, hindi pwedeng hindi mo talaga ito iibigin. No? Tayo, lahat po tayo'y nagmamahal sa salita ng ating Panginoon. Kaya awat grasya ni Lord, ito po'y ating sinusunod mga kapatid. So dito po sa 141 verse 142, ang sabi po dito, kung ako may walang saysay at kanilang itinakwil, gayon paman, ang utos mo'y hindi pa rin lilimutin. Ang taglay mong katapatan kailan may di kukupas. Katuruan mo'y totoo at ito'y walang wakas. So dito nakita noong sumulat, no, he found comfort and strength in remembering God's word. So sa awit 119 verse 52, gumuguhit sa gunita ang payo mo noong araw. Ikaw, Yahweh, sa lingkod mo, ang dulot ay kaaliwan. So tayong lahat, yan po ang ating nadama, naranasan. No? Kapag lagi nating naalala ang mga pangako, ang salita ng ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng comfort, kaaliwan, nagkakaroon tayo ng kalakasan. No? Yan ang ating nagiging lakas, lalo na kapag may mga problema, may mga pagsubok. Minsan nga po, meron akong napuntahang prayer meeting na ang sharing ng isang sister, siya'y nagpapasalamat sa Panginoon doon sa comfort, doon sa strength na binibigay sa kanya. Kasi itong sister na to, ang kanyang obligasyon ay napakabigat. No? Meron siyang kasama sa bahay na 7 beses na stroke. Tapos meron siyang kasama na isang 97 years old sa bahay. Na siyempre, pag 97 na, medyo ano yan, hindi makulit. No? Hindi makulit. Medyo ano na yan, para bang yung kanyang mga sinasabi, paulit-ulit na. Tapos meron pa siyang isang anak na laging wala sa bahay. Tapos tatawag, hihingi ng budget. No? Tinanong ko nga, nasaan po ba yung anak nyo? Sagot niya, nasa mga kabarkada. At yung mga gamit ay naibebenta na. So, humihingi siya ng payo kung ano daw dapat gawin. Sabi ko, una, pauwiin niyo po muna dito yung inyong anak. At huwag niyo munang bigyan ng kanyang ang hinihingi sa inyo. Una, makausap niyo at mapayuhan niyo. Pero ang sabi nung sister, salamat na lang kay Lord kasi araw-araw ganito ang buhay ko. Sabi niya pa nga, yung nanay ko na na nandun sa malayong lugar, tumawag pa at gusto rin pumunta dito. So para brother, magiging 4 na yung aking obligasyon. Minsan may tatawag sa ganito, biglang may tatawag sa ganyan. Pero sabi niya, salamat sa salita ni Lord. Kasi yun ang nagiging comfort at nagiging lakas ko. Kasi kung wala yung salita ng Diyos, maaaring ako mismo bumigay na. Kaya ganun kahalaga kung ang psalmist, nakita po yun, na kapag naaalala niya ang mga salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, siya'y lumalakas, nagkakaroon ng kaaliwan. Ganun din po tayo mga kapatid, no? Kaya sabi diyan, wag nating inineglect, no? Ang salita ng ating Panginoon. Ganun yung psalmist, he never neglect God's word. Ano nga kahit anong mangyari mga kapatid, kung meron mang mga tao na para bang pumipigil, umahad lang sa atin, magpatuloy pa rin po tayo. Naalala ko nga yung isang brother, yung isa pong brother na umaattend dati po sa atin, siya po ay ang kanyang trabaho ay nagtataxi. Taxi driver siya. Noon po, nung time na yon, ang ating Bible study ay doon pa sa Jade Vine. No? Sa Jade Vine. Umaattend po siya doon. One time, umuwi po siya na-late po siya ng uwi. Alam niyo ba na pagdating niya sa bahay, siyempre galing kang Bible study, pagdating mo sa bahay, ang isip mo makakapahinga ka, makakakain ka. Kaya lang alam niyo, naabutan niya yung kanyang mga damit. No, yung mga damit niya ay nandoon na sa labas ng kanilang bahay at inilabas na nung kanyang may bahay, no, nung kanyang kabiyak. At ang sabi po sa kanya, kung saan-saan ka pumupunta,
Diyan ka na lang matulog, umalis ka na. O dalhin mo na lahat ng gamit mo at nandiyan na sa labas. Alam niyo yung ginawa nung brother? Di ba, kung sa iba yon, ang gagawin niya, kukunin niya yung mga damit, aalis siya. Pero alam niyo yung ginawa nung brother, hinayaan niya yung kanyang damit doon sa labas at doon siya natulog sa balkon, sa terrace nila. Paggising nung kanyang sister wife, pagbukas ng pinto, nakita niya yung kanyang brother husband, hindi umalis. O, doon natulog. Siguro naawa. Alam niyo, ang nakakatuwa ang nangyari, yung kanyang sister wife, pagkaraan ng ilang buwan, nakita na namin sa fellowship, sa prayer meeting. Sumama na rin sa mga gawain. At bagaman nga ngayon, wala na sa atin yung brother na yun, pero alam niyo, nakakatuwa, nakikita ko nga sa mga post niya sa Facebook, siya po ay isang pastor na. Tapos kasama niya yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak sa gawain. So, nagpatuloy, no? Nagpatuloy. 'Di ba minsan mayroong mga tao na pinipigilan tayo, wag ka nang umattend, wala namang mangyayari sa iyo. Hindi. Hindi po tayo ganoon, mga kapatid. Kailangan ano man mangyari, tayo po ay magpapatuloy, no? Magpapatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, no? Kaya napakahalaga na ibigin natin at sundin ang katotohanan sapagkat ito ang magpapabanal sa atin. Ngayon, puntahan po natin itong 143 at 144. Ang sabi po dito, ang buhay ko'y nililipos ng hirap at suliranin. Ngunit ang iyong kautusan ang sa akin umaaliw. Ang lahat ng tuntunin mo'y matuwid at walang hanggan. Bigyan ako ng unawa at ako ay mabubuhay. Grabe naman to, no? Bigyan ako ng unawa at ako ay mabubuhay. Yung kanyang kalagayan, para sabi niya, ako, ang buhay ko'y nalilipos ng hirap at suliranin. Kapag ba tayo ay nakakaranas po ng ganong sitwasyon sa buhay, no? Ano kaya ang ating magiging saloobin? Di ba, pwedeng maging prayer natin, alisin po tayo doon sa ganong kalagayan. No? Pero dito, yung psalmist, hindi po yun ang kanyang panalangin. Tingnan niyo po, sabi niya, yung problema, hirap, kapighatian, at dalamhati ang kanyang naranasan. Gayunpaman, sa gitna ng panggigipit na ito, siya'y nalulugod sa utos ng Diyos. No? At nakakasumpong ng malaking kasiyahan sa pagsunod sa mga ito. Imagine na, sa kabila ng kanyang mga nararanasan, pero ang kagalakan niya pa rin, alam nyo, ang sundin ang kautusan ng ating Panginoon. So ang katuwiran na iyon, mga patutuo, ay walang hanggan. No? Bigyan mo ako ng kakayahang maunawaan ang mga ito at ako ay makakapamuhay ng masigla ang katawan, kaluluwa at espiritu. So yun ang maganda pa nalang panalangin kapag tayo ay nakakaranas ng mga kapighatian o problema, pagsubok sa ating buhay, no? No, nabigyan tayo ng kasiglahan ng ating pangangatawan, kaluluwa at espiritu. Sa awit 130 verse 1, sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. O tayo, sino bang tinatawag po natin sa gitna ng ating mga paghihirap? So dito yung sumulat, no? Ang kanyang tinatawag ay ang ating Panginoon. So sa gabi po ito, napakahalaga ng itinuturo po sa atin na tayo inaanyayahan na laging hanapin, no, ang katuwiran ng ating Panginoon. At sabi ko nga kanina, dahil sa katuwiran ng Diyos, yan po ang magiging dahilan kung bakit tayo malalapit, no, kung bakit tayo makakapamuhay ng may kabanalan, kung bakit tayo magiging matuwid. Dahil sa katuwiran ng Panginoon ko, hanapin po natin ang katuwiran ng Panginoon. Sabi sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang daming pagpapala kapag tayo ay namuhay ng may katuwiran. Sabi diyan, no, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Maraming pagpapala ang pwedeng maranasan ng mga taong namumuhay sa katuwiran. Kaya sa Matthew 5 verse 6, sabi po dito, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled.
doon sa 1 Timothy 6, simula sa verse 6 hanggang 11, maraming mga tao na naghahangad ng mga karangyaan sa buhay. Hindi naman pong masama na ikaw ay maghangad ng kayamanan o rangya sa buhay. Pero minsan po sa sobrang paghahangad, ang mga tao ay nauuwi sa kapahamakan. Kaya kung babasahin po natin itong 1 Timothy, pinaka-final verse po natin, last verse natin, tingnan niyo po, samahan niyo po akong basahin. 1 Timothy chapter 6, simulan po natin sa 6 hanggang 11 po. Last verse po ito. 1 Timothy chapter 6, 6 to 11. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Kung ang tao'y marunong masiyahan. Contentment. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga't dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Verse 11, ito po, take note po ito, verse 11. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kahinahunan. So sikapin daw po natin mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kahinahunan. Kaya salamat sa Panginoon sa gabing ito. Yan po ang naging resulta, bunga ng pagiging matuwid ng ating Panginoon. Ngayon po, ito na ang ating buhay. Dahil tinanggap natin sa ating puso ang ating Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, nagkaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo. Kaya patuloy tayong mamuhay ng may katuwiran. Magandang gabi po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah. Amang banal, Diyos na dakila, Diyos na buhay at makapangyarihan. Maraming salamat po sa mga salitang iyong hinihayag sa gabing ito. Nawa po'y mapagpala ang bawat isa na nakarinig ng mga mabuting balita na iyong pinagkaloob. Palain niyo po kaming lahat, patuloy na ingatan. Alam po namin na ngayong darating na Kapaskuhan, alam po namin na ibubuhos mo sa amin ang masaganang biyaya at masaganang pagpapala at kami magiging channel of blessing. Maraming salamat po at awat grasya mo kami makapamuhay ng merong katuwiran katulad ng aming Panginoon. Kayo lang po, Ama, ang papurit pa sa salamat, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. God bless us all, mga kapatid. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.